Third person's POV. Sir, maayos na po ang transaction sa Ultra Intelligence Pyramid. Kailangan lang po ng pirma ninyo. Usan ng sekretary ni Vile. How's the insight, son? Napatingin si Val sa pumasok sa office niya. His dad. Napayo ko ang butler at secretary na makita ang former president ng kumpanya. Not really good. Sagot niya na ikinatango ng ama niya. Saan may mali? Sa lupang kinatatayuan. Maraming residente nag-aalsa para pigilan ang gagawin namin. Pinaliwanag niyo ba sa kanila ang dahilan? Yes, but they are very hard-headed. Pagod na wika ni Vile at napatingin sa papel na maraming nakasulat doon na tutol sa ipapagawang business nila. Nang matapos ang pag-uusap nila ng daddy niya, umayos siya ng hilig sa pagkakaupo. Here's your coffee, sir. Napadilat siya at kinuha ang kape na nilagay ng sekretary niya. Nang mahigop niya ang kape, hindi niya inubos dahil hindi niya nagustuhan ng lasa. Ayaw niya ng kape pero umiinom siya nun minsan para hindi madaling makatulog. Napayuko siya at inayos ang relo na suot. Nag-vibrate ang cellphone niya at kaya tinignan niya yon ng walang gana. Unknown number, calling. Hinayaan niya yung mag-ingay. Marami nang tumatawag sa kanya kahit naman hindi niya pinamimigay ang number niya. Honey, I miss you. Napataas ang kilay niya na mabasa ang message matapos itong tumawag. I miss having you inside me. Basa ulit niya. Sa isang babae lang siya nahuhumaling, nababaliw, at aaminin niyang nakakabaliw nga ito dahil gusto niya lahat ng pinapakita nito. Lahat ng sinabi niya sa kanyang sarili na papako dahil lamang sa babaeng iyon. Where is she now? He asked coldly to his butler number 3. She is in her room, Alpha Zero. Sagot nito. Di na siya nagsalita pat parang hari kong maglakad sa mahabang hallway ng mansyon kasunod ng mga butler niya. Inayos niya ang coat nang makarating sa elevator, sumakay na. Good evening, senyorito. Bati ng mga maids na maraanan niya. Good evening, my Vile. Napakunot ang noo niya na makita na si Keisha May ang nasa harap ng kwarto niya. What are you doing here? Malamig niyang wika. Nag-effort siya para mapansin at makatabi ito pagtulog ngayong gabi dahil babalik na sila bukas. Kung pwede nga lang di sumama pero nag-aaral pa siya at gustong-gusto ang kurso niya sa New Zealand. Can I sleep with you, Vile? Malanding wika ni Keisha May. Go back to your room and please just put something thick clothes on your body. It's not very pleasing to see. At sa sinabi, para nasaktan si Keisha May. Maganda naman siya ha, sexy at bagay silang dalawa. Ang gusto ba nito ay ang katulad ni Serafina na sobrang plain? Hindi naman siya maganda. Mas maganda at sexy pa ako. Usal ni Keisha May sa utak niya. Pero sa pagkadismaya niya, parang wala lang dito ang ginawa niya. Mas malamig na tong makatingin sa kanya. Don? Hindi ka ba naaakit sa akin, Vile? No. So please, excuse me. Sagot ni Vile imbes pumasok sa kwarto niya. Sa kwarto ni Serafina na lang pumasok. Nang maisara ni Vile ang pintuan sa lock, bumungad sa kanyang madilim na kwarto. Kinapa niyang switch malapit sa pintuan at nang makapa, pinindot iyon. Tahimik pero nakita niya sa Serafina ang sarap ng tulog. Lumapit siya at pumungay ang mga mata niya na para tong bata ko makatulog. Napakaganda. Inayos mo niya ito sa pagkakahiga at lumabas para maligo dahil alam niyang may lipstick ang labi niya dahil kay Keisha May. Di naman niya ginusto yon. Ito ang unang beses na may makatabi siya sa pagtulog nang walang milagrong ginagawa. Nang makatabi sa babae, nahinig niyang mahinang pag-snore nito at pag-ibot ng labi na parang may panaginip na di kaaya-aya. Sa ngayon, sa amoy ni Serafina, nahuhumaling na siya sa napaka-inosenteng pagtulog nito. Naramdaman ni Vile tumagilid si Serafina ng higa, kaya't napanunok siya dahil nakahawak ang kamay nito sa dibdib niya at ang legs tumatama sa Vile the second niya. Namamawi siya at napabuntong hininga, sabay kagatlabi dahil kahit tulog ang babae nagkaka-boner siya. Ang bango ng babae hindi nakakasawa, nakaka-addict to. He feels like home when he is with her. Hindi pa niya nakukumpirma ang totoong nararamdaman para sa babae, pero ayaw niyang may umagaw dito dahil pagmamay-ari na niya ito. Serafina's POV. Beg? Wika ko na naramdaman ko ang pagtango nito. Ang bigat mo? Umalis ka nga dyan? Natatawa kong sabi at parang nahilo pa dahil mabilis akong tumayo. May sariling kwarto at kama ka tapos dito kahiga. Bumalik ka nga sa kwarto mo, taong abo. Nakaupo ito sa kama ko at nakakunot ang noo dahil siguro si tinawag ko rito. Come here, baby. Anito at pailalim akong tinitigan na siyang kinalunok ko. Sumama ka sa akin bukas. Anito. Napatingala ako. Saan tayo pupunta?
9 a.m. Anito at nakapumulsang tumalikod sa akin. Patungo na to sa pintuan ko. Pero naalala kong bigla may lakad pala ako bukas. Hindi ako pwede bukas, usal ko. May lakad ako kasama ni Kael. A date? Anito na ikinataka ko. Humarap to sa akin at tinitigan ako sa mga mata. Ha? You have a date with my brother, even you already have a boyfriend? Malamig nitong wika. Hindi. Nagkakamali ka. Enjoy your date then. Excuse me. Wait! Napatampal na lang ako sa noo dahil bakit naman kasi hindi ko final detail ang pagsasabi? Bobo rin eh. Mukha tuloy tong galit at nagtatampo. Vile, let's talk please. Aalis kami bukas dahil sa project na gagawin namin. Vile, hindi kami magde-date ni Kael. Ikaw lang gusto kong i-date eh. At ayun na nga, hindi na talaga ako pinansin ang lolo ninyo. Matagal-tagal din kami naggawa ng project ng mga kagrupo ko. As usual, same faces again. Gusto ko nang umuwi at baka hinahanap lang ako ng anak ko. Sakay ka na sa akin. Usal ni Kael. Napatingin ako sa motor nito. Umiling ako. Wag na. May bibilin pa kasi ako sa SM. Mauna ka na, Kael. Kapag hinanap ako ni Wade, sabihin mo pauwi na rin ako. No. Sumakay ka na at sasamahan na kita. Hindi na. Kasi takot din akong sumakay sa motor eh. Hindi pa kasi ako nakakasakay ng ganyan. Do you trust me? Napatingin ako dito. Siyempre oo. Mabait kaya to. Then ride with me. Anito. Hindi pa naman ako mamamatay, diba? Nanginig ang boses ko na kinangiti ng mga mata nito. Let's find out. Sakay na. Hindi ako tanga para di marunong sumakay ng motor. Ang sa akin lang pag-andar nito at pagbalanse ko sa likod nito. Sasakay na sana ako pero sa di malamang dahilan, napatingin ako sa bahagi ng waiting shed at nakaramdam ng kaba. Nakita ko ron si Vile, nakahilig sa motor nito, naka-cross arm ang pa na parang kanina pang nandun, nakatingin sa gawin namin. Kael, si Vile. Naparanok akong napatingin kay Kael na nakatingin din pala sa tinititigan ko. Good luck, Serafina. Nakita ko ang swabe na nitong pagsakay sa motor nito at ang pag-andar ng motor at sa isang iglap, nasarap ko na siya sakay ang nakatigil niyang motor. Kung di ako dumating, nakayakap ka na pala sa kanya pag uwi, Serafina. May gigil sa tinig ni Vile na kinalunok ko ng laway. Hindi ko alam pero bakit kinikilig ako sa kilos ito ngayon? Para tong nagsiselos? Hindi naman ako yayakap sa kanya eh. Don't fool me, Serafina. I am mad right now. Sakay. Bosin itong sabi na kinapout ko. Magkapatid nga. Wear this. Kinuha ko pang helmet na binigay nito sa akin. Nakukutan ako dahil sa design ng helmet nito. Isang kulay violet na may emoji na tumatama. Habang ang helmet naman ito ay napaka-cool. Parang may sungay sa likod at black green ang kulay ng helmet nito. Kumapit ka. Anito na ikinakapit ko. Wait, saan ako kakapit? Kumapit ka sa akin. Anitong naparinok ako at napakapit sa jacket nito. Nagulat pa ako nang hilahin itong dalawang kamay ko at iniyapos sa tiyan niya. Naramdaman ko ang babato nitong tiyan na kinapula ng pisngi ko. Tatanggalin ko na sana dahil hindi ako sanay. Remove your hands. You did not like what kind of ride I will do with you. Anitong kinatigil ko at pinagbilis ng tibok ng puso ko. Dalawang ride lang ang nasa isipan ko. Ride sa motor at sa pangalawa, ride sa ano? Ride sa kanya? Umayos ka nga, Serafina, kung san-san na umaabot ang iniisip mo. Napakapit ako na mahigpit sa katawan ni Vile nang pinaandaran nito ang motor niya. Vile, slow down please. Maaari ba tayong tumigil sa SM kung pwede lang naman? Okay. Vile, pupunta lang ako sa may biscuits ha. Naubusan kasi ng stock si Wade. Samahan kita. Nakita kong nauna itong maglakad sa akin. Aba at nagtatagalog ang loko. Pero habang papunta na kami roon, naiinis ako dahil ang dami nagpapapansin kay Vile. Pumili lang po kayo, sir. Para sa pinsan niyo po bang bibiling gatas? Tama lang tamis yan, sir. May napili na po ba kayo, sir? At kanina pa ako kasama ni Vile pero wala man lang pumapansin sa aking sales lady. Inaakala ba nilang muchacha ako ni Vile? Yaya, maid, katulong, assistant, servant, helper, attendant, housemaid, handmaid, maidkin, domestic, errand girl, collaborator, adjuvants, maid of honor nila? Asa? Hindi siya invited sa kasal namin. Sino ba siya? Can you leave? I'm with my wife. Malamig na usal ni Vile.
Oh, I'm sorry sir, ma'am. Anitong hindi makapaniwalang nakatingin sa akin at yumuko din. Tinakot mo patuloy. At anong wife? Di pa tayo kasal, huy! Pigil ang ngiti ko habang nilalagay ang mga gatas sa napili na cart. Huy! He asked unbelievably. May lakad ka ba bukas? Yung lakad sana natin ngayon. Pwede ako? Pag-iiba ko sa topic dahil baka umabot kami kinabukasan sa pagtatampo nito. Next week. Tipid itong sagot. Ang sarap niya talagang kausap. Oo, sobra. Buti na lang di ako sobrang slow. Naiintindihan ng isa, dalawa, o kaya tatlong words ng bawat isasagot o sasabihin nito. Kinabukasan, sobrang busy namin sa mga lulutuin. Pababalik na kasi mamayang hapon ng pamilya ni Val sa New Zealand. Yung afritada Esmeralda, sakto bang timpla? Tanong ni Manang Carmelita. Ace, mukhang di na mainit ang jelly. Simulan na natin hiwain yon. Dinig kong wika ni Lucia. Sige, pero pagkatapos ko dito sa paggisa ng bangus ha? Sige, marami-rami pa naman akong aayusing baso para mamaya sa lamesa. Kyra, napakalakas ng apoy. Habang ako'y nagluluto ng kaldereta, nakatayo ako malapit sa kaldero para bantayan ito. Nakita kong pag-alis ni Manang Carmelita sa kitchen. Nakita ko pa na may kausap itong isang trabahador. Di naman talaga nila ako patutulungin pero mapilit lang ako. Simula pagising ko, hindi ko nakita si Vile. Ang mommy naman ito'y nakita ko at kasamang anak ko na bet din ang pagsama. Ang daddy ni Vile naman minsan ko lang makita dahil hindi ito palalabas ng kwarto. Pupunta sigurong pinsan nila ngayon dito. Grabe, ang daming handa sa Christmas. Sa New Year kahapon at parang yung festa naman ngayon ha. Tumataba na ako ha. Salamat sa kanila. Masayang sabi ni tawa ni Angel na kinatawa ko na lang din. Pumunta muna ako ng garden, mamimitas ng bulaklak. Agaganda, may white and red roses, sunflower, daisy at iba pa na hindi ko na maalala pa ang pangalan. Design daw to sa sala. Dapat bongga dahil baka ilang taon na naman sila bago magkita-kita. Nang matapos pumunta ako ng sala at di na nagtagal pa, sinimulan na ang pag-aayos. Habang nag-aayos nakarinig kami ng ilang busong na, ilang kotse at motor ang dumating. It is already 6:20 p.m. Kaya pala hindi namin namalayan ng oras, sobrang abala namin. Buenos dias, compadre. Napatingin kami sa entrance at nakitang may isang edad na lalaki. Nakangiti sa daddy ni Vile na parang hari kong makatayo, dalang laking tao at kahit may edad na, hindi talaga halatang may edad na to dahil sa pangatawan at batang mukha. Bilisan natin siya, anak. Gusto ka na magtago. Usal ni Hana na kinahagikik ni Ace dahil natatawa to sa mukha ni Hana. Mukhang kinakabahan na talaga. Makatsanak ka? Hindi pa naman yan dito pupunta eh. Itutour pa yan ni Sir. Anong tour? Ilang beses silang nakarating dito tapos tour ulit? Ano yon? Amnesia lang ang peg? Kumalma ka nga. Sakto pagkatapos namin hinahanap ko si Wade. Nasaan na kayang batang yon? Napangawi ako dahil may nadaplisan akong humakbi. Napatayin ako saglit sa kamay ko kung saan mahapdi pero maliit lang yon. Mukhang nahiwa ng lata kanina. Napilit kong binubuksan na hindi ko na malayan. Nakita ko si Lucia palabas ng kwarto. Napatingin ako sa pangalan ng kwarto. B5 ang pangalan at may dala siyang napkin table. Lucia, nakita mo ba si Wade? Ah, oo, Sarah. May kasamang lalaki, mukhang naglalaro mo ngayon. Nakangiti nitong sagot. Mas matanda ito sa akin kaya't Sarah lang ang tawag niya. Maraming salamat. Puntahan ko muna ang anak ko, ha? Sige, Sarah. Ihatid ko rin kasi ito sa table, eh. Napalingon-lingon ako dahil mukhang nawawala ako sa dami ng daan. Sa apat na hallway na magkakamukha. Wade? Wika ko habang nasa isang malaking hanging garden ako. Hindi sa Babylonian, may sariling hanging garden sa Vile. Tulala ako napatingin sa lawak at laki ng hardin. Napatingala ako at may bubong ito gawa sa salamin. May lumalatay na ugat ng mga puno pero mukhang alagang-alaga. Ang dami ko pala talagang hindi pa nalalaman sa mansyon. Napatingin ako sa may Bermuda grass na inaapakan ko at may nag-iisang upuang nasa gitna, saktong-sakto sa sinag ng araw. Para ko nasa isang paraiso. Ang ganda. Sobra. Bawat lakad hinahawakan ko ang ugat na may dahon na nakaharang pero hindi naman sa gabal. May mga pearls din ito na kulay red at white. Napanganga ako na may makita din akong pond. Ang linaw ng tubig at kitang-kita ang mga isda. Miss Sarah? Isang familiar na boses ang narinig ko. I feel like having a nostalgia. Dahan-dahan ako napatingin sa likod ko at napaatras dahil tama nga ang hinala ko. Ang ngiti nito, ang napakagaan nitong aura,
ang tinuring kong kuya. Kuya Riffel? Bakit? Paano? Bakit siya nandito at paano siya nakapasok? Bakit parang di ka man lang natuwa na makita ko? Nakangiti pa rin to ngunit may kakaiba sa mga mata nito. Isa ka ba sa bisita ng mga Montgomery, kuya? Serafina, alam mo ba ang gulong pinasok mo? Hindi ito sumagot, iba ang tinatanong nito. Gulo? Wala namang gulo, kuya. Hinahanap ka na ng daddy mo. Anito? Ha? Bakit? Bakit niya ako hinahanap? Masaya na siya sa bagong pamilya niya, Kuya Riffel? Pilit akong umiti pero bakit ganon? Taksil ang luha ko kapag si Papa ng topic. Nagkakamali ka. Ano ba, kuya? Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Excuse me, may gagawin pa ako. Tumalikod ako at pilit pinigilan ng luha. Hahanapin ko pa si Wade. 2 months. Anito na kinatigil ko. Anong ibig nitong sabihin? 2 buwan na lang ang lalabi ng daddy mo, Sarah? He said while I heard a crack on his voice. Parang may umeko sa tenga ko. What? Tumayot at nakita kong lungkot sa mga mata nito. Ang pagod. 2 buwan na lang ang natitira sa daddy mo. Matagal ka niya nang hinahanap pero nang mahanap kay na wala ka rin bigla. I know him more than you, Serafina. I am 9 years old na magtrabaho ko sa inyo hanggang maging sekretary ako ng daddy mo. Napabuntong hiniatot napasuklay sa buhok na parang may pinipigilan. Hindi siya masaya. Anito at narinig ko ang lungkot sa boses nito. Mukha siyang malakas pero ginawa niya yun para sa'yo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Puro ng luha ang mga mata ko. Lumapit ako sa kanya at sinuntok ang dibdib niya pero yumuko lamang to. 2 months? Ginagago mo ba ako? Niloloko mo lang ako eh. Ginagago niyo ako? Sigaw ko habang sumisigok na. Hindi ako naniniwala. Sus, ang daddy? Ang lakas kaya nun. Marunong ang mababae eh. Pero bakit ganon? May parte sa akin na gustong maniwala. Nahanginig ang mga kamay ko pero gano'n na lamang ang pagkakaluhod ko na makitang umiiyak si Kuya Riffel. Kuya naman eh. Kuya, sabihin mo binibiro mo lang ako. Pero umiling lang to na kinablangko ng utak ko. Alam ba ni Jewel at ng nanay nito? Tanong ko habang tulala sa damuhan. They don't know. May sinabi ang daddy mo sa akin. Gusto ko niya makasama ng 2 buwan sa lugar ko saan kayo nakatira noon. Ang sabi niya gusto niya makita ang apo niya. Please, Sarah. Alam kong malaki ang kasalanan ng daddy mo pero sana kahit sa huling sandali makasama ka niya. Anito. Sasabihin ko sa iyong dahilan kung anong gulong pinasok mo, Sarah. Ang daddy at ang pamilya ni Vile ay magkaaway sa illegal na paraan. Alam kong alam mong mafia si Vile at ganun din ang daddy mo. Ewan ko ba kung pinaglalaroan ka ng panahon, bakit sa lahat na nabuntis ni Vile ay ikaw pa? Naaawa ko sa mga Montgomery pero my loyalty is on your father. Kaya galit ang pamilyang Montgomery sa tatay mo dahil ang daddy mo lang naman ang pumatay sa 2 kapatid ni Vile Montgomery. Tapos nandito ka pa, isang ambani. Totoong anak ng pumatay sa kapatid ni Vile. Mabuti pa umalis ka na habang maaga pa. Tahimik, walang makakaalam. Para din naman sa'yong ginagawa ko eh. Paano kung malaman ng grandfather ng mga Montgomery na isa kang ambani at girlfriend para nag-iisa nilang apo na magmamana ng iligal na organisasyon? Alam kong lahat na nangyayari sa'yo, Sarah. May mata ang daddy mo sa mga kalaban pero hindi niya alam na nandirito ka. Kung iniisip mong hindi sila kasing sama na inaakala mo, hindi mo pa nakikilalang totoong sila. Baka nga nagmamaskara lang sila para bihagin ka. Tapusin nyo na kung anong sinimulan ninyong dalawa. Mabuti pang lumayo ka at wag nang magpapakita pa para hindi kayo madamay ng anak mo. Maawa ka kay Vile, Sarah. Yun na ang huling narinig ko habang nakahawak ako sa bibig ko para pagilan ng iyak. Ang dami kong nalalaman. Hindi ko na alam kung paano sisimulan. Parang wala na ako maramdaman pa. Naging manhid na ako. Nagpapahid ako ng luha sa mga mata habang hinang-hina, pabalik kung saan ang maingay. Kung hindi ko naririnig ang ingay, baka hindi ako makabalik. Napayo ko na lamang ako habang pabalik. Natigil ako kung nasa ng kwarto ni Wade. Binuksan ko yun at nakahinga ng maluwag na makitang tulog ito. Lumapit ako dito at may nakita sa mesa na isang papel. Napalaki mo talaga na maayos si Utol. R. Napalabi ako at napatingin sa anak ko. Naiisip ko pa lang na mawawala si Papa. Mukhang katapusan ko na. Mas gugustuhin ko pang masigla at masungit to. Hindi ko rin alam kung paano to haharapin. Umalis na ako sa kwarto ni Wade. Pumunta ako sa kitchen at nanoon halos lahat ng maid. Bakit namumula mga mata mo, te? Umiiyak ka ba? Napuwing lang, sabi ko sabay tawa ng mahina. Nakita ko si Vile busy sa pakikipag-usap sa mga nakasuot na pinsan nito na kaidaran niya.
Pero ako nakatulala lang kay Vile. Sa bawat tingin nito ang konting pagsagot, sabay inom ng hawak na wine, ang nakakulot nitong noo. Malayo pa lang mukhang mabango at mayaman na. Boyfriend ko. Maraming tao, sobra. Kaya't alam kong wala nakapansin sa akin na umakyat ng second floor. Pumunta ako sa gazebo ang nakita ko kahapon. Madilim doon pero may upuan. Umupo ako tulala sa tinted na dingding. Habang nakatulala, may naramdaman akong taong nakatayo sa likod ko. Ang pamilya nitong init at pabango. Napangiti ako. Bakit ka nandito? Marami ka pang bisita sa baba ah. Usal ko nang hindi siya nililingon. Nawala ka sa paningin ko. Madilim at tanging liwanag ng ilaw sa hallway na kinangiti ko dahil parang oras namin tong dalawa. Kahit may makakita, kahit may bisita, wala na akong pake. Hindi naman ako mawawala. May kawala ba ako sa'yo sa bahay mo? Palang imposible na eh. Natatawa kong wika habang nakatingin dito at sinuklay ang buhok nito na ikinapikit nito. Inawakan ko ang matangos itong ilong. I'm sorry. Wika ako sa isipan ko. Hindi ko alam ba't ako nagsusorry. Nothing is impossible. Anito at dumilat. Kahit madilim, klarong-klaro ko ang abo nitong mata. Kahit mawala ka, hahanapin at hahanapin kita. Seryosong wika nito na kinatitig ko na lamang sa mga mata nito. Hindi ko alam, Vile, na ganun palang pinagdaanan mo. Ninyo, dahil sa ama ko. Parang may kasalanan din ako. Vile? Yes, baby. Anitong hinawakan ng malaking kong kamay. I love you. Sabi ko ng buong pagmamahal, sincero at walang biro. Nakita ko ang kislap sa mga mata nito. Ayos lang sa akin na hindi marinig na mahal ako nito basta't nasabi ko na mahal ko siya. I love you more, baby. He said sincerely while he kissed the back of my hand. Napangiti ako na malaki habang may luha sa mga mata. Nakapagdesisyon na ako.